Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng umaga, huli itong namataan sa layong 605 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Nananatiling maliit yung tsansa na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, dahil sa pinagsamang epekto nitong LPA at nitong shear line o yung pagsasulubong ng mainit at malamig na hangin, makaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Asahan natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan na may pakulog at pakidlat sa buong Visayas at itong northern at eastern sections ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon or sa malaking bahagi pa ng Luzon ay itong northeast monsoon naman o yung hanging amihan ang weather system na iiral. Kaya asahan natin yung bahagyang pagbaba ng ating mga temperatura, especially ngayong madaling araw, at generally fair weather conditions sa ating asahan, may chance pa rin ng mga isolated light rains na dala ng northeast monsoon. And for the rest of Mindanao, ay generally fair weather conditions rin ating mararanasan, maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, patuloy rin natin minomonitor itong low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m. yung last location nito ay more than 2,000 kilometers silangan ng Mindanao. Maliit rin yung tsansa na nasabing LPA na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. At yung kasalukuyang galaw nito sa ngayon ay generally pa-northwestward at wala naman tayong inaasahang magiging direktang epekto ng nasabing sama ng panahon sa ating bansa sa mga susunod na araw sa ngayon. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang patuloy na pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon, kaya makaranas pa rin tayo ng pangkalahatang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila. May mga chance pa rin tayo na makaulapan, especially sa eastern sections ng Luzon. Sa mga areas ng Cagayan Valley, Apayao at Bicol Region, asahan natin yung mga kaulapan at mahihinang pag-ulan. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, at kung may mga pag-ulan man tayong maranasan sa mga nabanggit na lugar, ito yung mga pag-ambon o yung mga light rains lamang na dala ng amihan. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, buong Visayas at ilang areas ng Mindanao, particular na sa mga rehiyon ng Caraga, Northern Mindanao at Davao Region, makakaranas ng, or patuloy tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Bunsod yan ng epekto ng shear line at yung trough o yung buntot ng low pressure area na ating minomonitor. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Patuloy tayong mag-monitor ng mga rainfall warnings o yung mga heavy rainfall advisories o yung na-ini-issue ng ating mga lokal na Pag-asa Regional Centers. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan. Mamayang hapon hanggang sa gabi, asahan muli natin yung mga tsansa ng pulupulong pag-ulan na may pakulog at pakidlat na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagay naman ng ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat-baybay na ating bansa, sa mga areas ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa bahagi ng Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, sa bahagi ng Isabela, Aurora, at ang northern coast ng Quezon, kabilang na dyan ang ilang areas ng Polillo Islands, sa mga dagat-baybay ng Camarines Norte, Albay, sa bahagi ng Kalayaan Islands. May gale warning rin tayo nakataas sa mga dagat-baybayin ng Sorsogon, sa northern at eastern coasts ng Catanduanes, sa northern at eastern coasts ng Northern Samar, at sa eastern coast ng Eastern Samar. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy pa rin itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan, dadala ng hanging amihan. At sa kalagayan naman ng ating panahon for the next 3 days, naasahan pa rin natin na magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, especially dito sa mga areas ng Northern at Central Luzon, simula bukas araw ng Linggo hanggang sa Tuesday. Asahan pa rin natin yung epekto ng hanging amihan. So generally fair weather conditions, may mga chance pa rin ng mga light rains o yung mga pag-ambon. Sa bahagi naman ng Legazpi City at sa malaking bahagi pa ng Bicol Region, simula bukas hanggang Tuesday, asahan naman natin yung mataas sa chance ng kaulapan at mahihinang pag-ulan na dala ng amihan. Simula bukas, araw ng Linggo hanggang sa Tuesday rin,
sa malaking bahagi ng Visayas. So kasama na dyan ang Metro Cebu area, magpapatuloy yung epekto nitong low pressure area at itong shear line. Kaya maasan pa rin natin yung maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa nabanggit na lugar. Sa bahagi naman ng Metro Davao at yung mga eastern sections o yung mga eastern regions ng Mindanao, asahan natin na for the next 2 days magpapatuloy yung mga pag-ulan na ito at generally fair weather conditions o yung improving weather conditions na ang ating mararanasan pagsapit ng Martes. Ang haring araw dito sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:58 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 5:24 ng hapon.